I-pray nga, Ate Mariet. Open motive prayer. Okay. Sige, clarify. Hallelujah, Lord, hallelujah. Praise your name, O God, and glorify your name. Once again, Lord, thank you for this night. Thank you for this platform, O God, this Google Meet, O God, para sikaman apo Diyos iti maiday-dayo, may apo Diyos, dayang kada apo Diyos nga sa iti pagtrabaho, iti biyag, iti tunggal mo, sa kada kami. Lord, day apo Diyos nga, aramatin apo nga, ni Pastor o God, so nga mangisuro apo Diyos, iti dapit nga sasaom, apo Diyos nga sa iti, mangtod pa iti wisdom, tinya na apo Diyos, at nada apo nga, ma-share na apo Diyos na kita nga sasaom o God. Uray da kami apo Diyos nga, iti nga Google Meet, we pray o God, nga sa kaman apo Diyos, iti mangtod mo, iti understanding kada kami, ano niya man dagiti apo Diyos nga, pag inadalan mi apo Diyos, iti apo Diyos nga, Rabi o God, kat ada apo Diyos nga maawatan ni apo Diyos. Ken Lord, ura kadagiti nga kakabsat nga awan pa iti daydi nga makya aten apo Diyos, sika apo Diyos iti signay kadako ada apo Diyos tapno ada apo Diyos nga makaasali damit o God. Ket Lord, magarud apo nga nga malpas daydi nga panaginagal ni apo Diyos nga sika iti tumulong ken sika apo Diyos ti ang bali. Ket Lord, dagiti tidawatan mi ipadala mi nga ni Jesus. Amen. 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 Thank you. Upload lang natin yung notes. I-overview lang natin itong notes nga na sinusundan natin. Pero gagamitin ko yung perspective ng Bible Project. Yung Bible Project ang gagamitin kong exegesis dito. But i-overview lang natin itong outline na gawa ni Pastor Bill Scheidler. Okay, 2 Corinthians. The Book of Ministry Qualifications. Ano bang kwalifikasyon ng maging ministro? Kasi dito, si Paul, parang i-defend niya yung sarili niya. Kasi parang he needs to defend himself as an apostle. Parang may nire-reject. Pero parang itong Corinthians kasi, 2 Corinthians, maraming sugat sa puso si Paul dito. Parang nagre-rebel ang mga anak niya in the spirit. Parang they are questioning him. So, napakasakit ng madrama ito, madrama. But anyway, this is a follow-up sa unang letter na yung pinag-aralan natin nung last meeting. And ito, parang may nangyari pa sa pagitan ng ipapakita ko yung picture mamaya ng susundan natin na outline ng Bible Project. And you can watch that video also. But dito ako mag-expound sa Bible Project. So, maaaring matot. Go inside. Nagka-class kami. Okay, maaaring ito, sabi ng mga scholars, pagkatapos ng 1 Corinthians, bumiyahe pa ulit si Paul na bumisita sa kanila. Kasi parang hindi maganda yung inalabasan ng 1 Corinthians. May mga away, may mga misunderstanding na nangyari. So, kahit ganon, medyo mas umayos naman. Mas umayos yung sitwasyon, pero marami pa rin gusto, pati pa rin yung church regarding sa issue dito. And dito sa book number 2, 2 Corinthians, i-address niya yung mga bagong issues na nag-a-arise regarding maraming sumisikat na ang Kristyanismo, dumadami na ang preachers, and parang ngayon, alam nyo na yung sitwasyon ngayon, may mga bangayan ng mga preachers, magkakaiba ang doktrina, parang asot pusa, parang ganon. Ganon yung, walang pinagbago yung sitwasyon natin ngayon. At kung mapapanood nyo sa mga minsan, hindi na doktrina ang awayan eh. Kung mapapansin nyo mga nagdidebate, personalan na ang banatan. Yun yung nangyayari sa sitwasyon dito. At medyo pinersonal nila si Paul dito. Kaya na-personal rin siya. Kung mapapansin mo dito, dadaanan natin mamaya. So,
may mga nakapasok na mga siguro very appealing na mga preachers, mga ang tawag ni Paul sa kanila super apostles ng mga high-end, mga big shots, mga ganun. So, the Paul is addressing parang napahanga kasi itong church na in-establish ni Paul, the Church of Corinth, napahanga sa mga super apostles na itong mga to, super preachers, and initsapweran nila si Paul. So, yan. Maraming accusation sa kanya. Na-accuse nila si Paul na pabago-bago raw ang isip. Sabi niya, bibisita, hindi naman nakabisita. Nakulong nga eh. Yun yung one eh. So, sabi nila kay Paul, masyado siyang nagpe-preach regarding sa grace of God. Yun yung sinasabi nila na syempre Judaizers to mga to eh. Ang Judaizers kasi ang doctrine nila is salvation through works. Syempre ang gospel na kino-communicate ng ating mga apostles is salvation through salvation by saved by grace through faith. So yun yung talagang message ng mga apostles natin na talagang yung mga real apostles. Of course, itong mga Judaizers, they focus on the other doctrine. Pakisirang manjerwangan, Pastor Dennis. So yun. Na-accuse rin nila si Paul na bulaang apostol daw. Isang parang they are looking for credible proof. Hindi naman totoo na apostol ka, parang ganun. They question his being an apostle. Kaya kung mapapansin niyo sa mga sulat ni Paul, he always, pag nagsulat siya, he always start with Paul, an apostle of Christ. Paul, an apostle of Christ. He set that authority. Kaya sa ating mga pastors, napakahalaga na you know that you are called by God. Ayan yung kwan. Nung una na nagsisimula ako sa ministry, I know na God is calling me. I know that I am called. Kaso parang hindi mag-sink in. Parang yung sense na hindi ka worthy sa calling na yon or hindi ka qualified. May mga ganun eh. But we need to learn from Paul dito na you need to sit down kasi Paul took around 3 years 3 years, went to Arabia. Paglabas ni Paul, pagbalik, ibang Paul eh. Talagang you need to sit down with the Lord, meditate on it. Sa akin, it took 2 years to sink in na talagang I'm a pastor na. So napakahalaga yung kwan, you know na hindi na napakahirap yung kwan, ikaw mismo ang nagdududa eh. so connect the dots. Paano ka naging pastor? And alam mo naman kung paano ka in-equip ng Panginoon eh. Paano ka ni-raise up ng Panginoon, mapagko-connect mo yung kwan, yung magkakasunod-sunod diyan. Minsan I think ewan ko kung reality ito sa lahat ng pastors. Kasi even Timothy, Paul, pinapagalitan ni Paul si Timothy na do not be timid. Be confident. Yun yung kinukuha ni Paul So, yun yung tinuturo ni Paul sa mga younger ministers. So, dito, si Paul ang binanatan nila being accused of not a real apostle. Siya pa. I met the Lord Jesus Christ. Very confident si Paul Itong gospel na pinipreach ko, I received from the Lord what I did. Yung ba yung binabasa natin pag communion, Pastor Dennis? For I received from the Lord what I am passing on to you. Sabi niya, alam niya yung confidence niya na ito, hindi lang kinismis sa akin ng mga 12 apostles. Ito, it is the Lord who gave it to me. So parang gano'n. So dito sa Bible School nung nag-aaral kami nila Pastor Dennis, yan na yung yan na yung pasok mo sa 3 years na yan. You struggle na yan. Pastor ba ako? Every morning, Pastor Dennis, every morning ka nagpe-pray, seeking the Lord. Pero paglabas mo ng training, may commissioning na doon, lahat-lahat na. Pero parang paglabas mo, experience mo ba yan, Pastor Dennis? Experience talaga.
Ngayon, nagsisink in na. Hindi. Ang sa akin, ang kasi sinabi rin ni Paul dito eh. Kasi, anong proof mo, Paul? Anong proof mo, Paul? Na, anong recommendation letter? Naghahanap sila ng recommendation letter eh, regarding. Sabi ni Paul, kayo ang recommendation letter ko. Kasi bunga ko kayo, bunga na kayo ng ministry ko. Yang church na yan, Corinth, bunga ng ministry ng Panginoon sa pamamagitan ko. So, for example, Pastora Imelda. How can we be sure nga Pastora Imelda is a real pastor? At ang i-argue ni Pastora Imelda, look at you. Look at you, Hong Kong. Kasi maraming nagpapastor na hindi makabuild ng ministry. Maraming magagaling yan but they cannot establish a ministry. Ang daming nag-claim na magagaling but they cannot make a ministry big or they cannot, hindi magtatagal yung ministry nila. Somehow it liliit ng liliit and then it shuts down. Tapos magsisimula na naman sila. Hindi sila makabuild up. At from the book of Acts, the Lord adds to the number. The Lord adds to the number. Nakikita nyo naman in the ministry in Hong Kong. The Lord, how... So yan ay testament. Yan ay testament ng call of the Lord. Kaya sinabi ko, ikaw, paano mo makikita na tinawag ka talaga ng Panginoon? Tumingin ka sa likod. Tumingin ka sa likod. May fruit ba? Kino-confirm ba ng Panginoon yung nababago ba ang buhay ng mga tao? Pag nagpipis ka ba may yun yung yun yung certification eh. Kasi it is not us but it is the Lord working behind how we do ministry. Yun yung ina-argue ni Paul dito na sa ministry niya eh. Kayo yung recommendation letters. The ministry dyan, gaano kayo kalaki, ganon yung mukha niya. Okay? So, na-accuse nila si Paul na mayabang and nagmamayabang. Pero actually, ito nakita ko kay Pastor Benny. Iba yung mayabang, iba yung, sabi ni Pastor Benny, ito principle ni Pastor Benny. Pag naggagaling ka sa office, authority ng office na pinagtalagaan ng Panginoon, hindi pagkamayabang yan. It is the authority of the office. Pag nagalit ka or nag-rebuke ka at in line yun sa duty ng trabaho ng isang ministro or office na binigay ng Panginoon yun, hindi pagmamayabang yun. It is doing the work of ministry. So, yun yung kanya eh. Kaya si Pastor Benny minsan, pag magsalita sa mga pastor, medyo mabagsik kung minsan. Na pagkausap niya yung mga pastor. Pero nanggagaling siya sa office of the apostleship or ayaw kasi ni Pastor Benny gumamit ng mga terms eh. Tinatawag siyang bishop. But from the office of the general superintendent or the office of the bishopry of Tribal Gospel Mission, or kung pupunta tayo sa Bible, apostleship, it's coming from the office of the pastor of the pastors. So yun yung and klaro sa kanya yung vision rin ng Panginoon na binigay niya sa Tribal Gospel Mission. And pag nag-rebuke ka, nakikita niya rin kung ano yung rebuke niya. So, yun yung napansin ko sa kanya eh. So, sa ministry, hindi mo maiiwasan na may mga hindi sumusunod. Pero ang principle ni Pastor Benny, saan laki di nga lumabos ti kagudwa? Uray lumabos iti kagudwa. Uray may sab. No, sigurado ka nga da ka di panig niya po Diyos. Because umabot sa pundo si Elijah na nag-iisa siya. But he knows the Lord is with him. So, yun yung pero very critical rin yun ha. Kasi you need to be sure. Yun yung makikita nating karakter ni Paul dito. And of course, pag nagre-reflect ako doon, parang ang hirap naman Lord. Pero napapansin ko, pag nandun ka na sa office,
the anointing of the office will enable you to do maraming I think Pastor Imelda can affirm this. Maraming mga decision at mga direction ang gagawin mo na pag titingnan mo yung sarili mo lang, bakit ko nagawa yon? Paano ko nagawa yon? But you made those hard decisions, you made those things dahil sa anointing ng office na inuupuan mo. Yun yung nakikita ko pag ino-observe ko ang mga leaders. That sabi nga nila, the office will enable you. So actually, the anointing is in the office. Kaya tayo, hindi tayo magmamayabang pag tinawag tayo ng Panginoon. Hindi tayo magmamayabang pag tinawag tayo ng Panginoon. Kasi pag hindi ka na umaayon, hindi ka na nag-a-align sa agenda ng Panginoon, the Lord can always anoint another one. Pag si David, bago pa lang si Saul umalis doon, anointed na yan. Maghahanda ng Panginoon ng kapalit. So yung pag-handle ng ministry, is ito yung pananaw ko, yung anointing is in the office. It is the grace of God. Tayo, we are just servants. We are just servants. And pag inilagay ka ng Panginoon sa office, you will do greater things because of the anointing that is in the office. The Holy Spirit will enable you. The Holy Spirit will make you incredible. Pastor Dennis, tumingin ka sa ilang taon na pagpapastor mo. Yung survival mo pa lang, parang pagtitingnan mo, paano mo nagagawa yun? Many times sa pagiging pastor. Many times na ayoko na ata, Lord, hindi ko na ata kaya to. Parang grabe naman. Parang hindi naman mabigat kung tinitingnan mo. Pero parang may hindi ka nakikita na mabigat. Marami kang naririnig na wala naman doon. So parang maraming multo na but yun yung struggle mo na parang gumapang ka na lang na pumunta sa pulpito para mag-preach. Pero pag lumingon ka, darating ang panahon na nakalimutan mo lahat yun. Tapos, napaka-bold mo na naman. Napakatindi mo namang magturo. Pinulot ka na naman ng anointing ng Panginoon. So parang ganun yung experience ko na pag lumingon ka, many times. Kaya ako, pag nandun ka sa moment na down, nag-plateau yung ministry. Sa akin, parang nakabisado ko na yung pattern. Hindi maghintay ka. All you need to do is endure. All you need to do is to hold on. Wait, they that wait upon the Lord shall renew their strength. You don't give up. You wait upon the Lord. You need to do what you need to do. So, kaya tinuturo ko sa homiletics. Darating ang panahon na pagpastor ka, hindi ka lagi nagpipreach na on fire. I think meron yung nagpe-preach na you need to do it. You are trained to do it. You need to shout. Pero deep inside, you are almost dead. But the grace of the Lord will enable you. So, yun yung, may mga aakyat pa ako ng pulpit na kon. Flop ito. Parang hindi kong maayos-ayos yung problema. Ang bigat ng pinagdadaanan ko. Ang dami kong hindi ako makakonsentrate. But yung experience ko, yung give up ka na, flop ito. But you need to do it anyway. Ang napansin ko, most of the best sermons that I deliver, yung mga time na ganun. Yung ikaw ang na-revive sa diniliver mong message. Many times na na-experience ko yan. Na ganun. Na pagkuan ko alam mo na hindi na ikaw. Alam mo na it is the power of the Lord na ang
And yun yung sinasabi ni Paul actually in the 2 Corinthians. Kasi dito lumabas yung my grace is sufficient for you. Dito lumabas yun. Kasi very personal dito. Maraming bahagi itong 2 Corinthians na inilabas ni Paul ang mga, parang ibinukas niya yung puso niya sa kanila eh. Maraming kwento na para kay Paul na lang sana, pero ibinukas niya. Dito rin nabanggit ata yung yung part na nilagay siya sa basket na itinakas. So parang ganon. So ang daming accusation kay Paul, na-accuse siya na mayabang, and you will be accused of that. Pastor ka. You will be accused of that. Mayabang and nagmamayabang, nagmamarunong. Pag susundin mo, ito yung observation, no? Pag susundin mo yung gusto ng Panginoon, yung vision ng Panginoon na gusto niyang gawin mo, maraming mayayabangan sa'yo. Maraming kukontra sa'yo. Kasi it will not come easy. It will not come easy. So yun, they even attack personal appearance. Naging personal na sila. Binanatan nila si Paul dito. Pandak. Yung panot. Mga ganon. Binanatan pa nila. Hindi nga marunong magturo eh. Kaya sa mga nag-aaral sa inyo, na nag-aaral dito, pag hindi ka kagaling ni Francisco Balagtas na orator, take note na dito sa 2 Corinthians, na-expose dito na si Paul, hindi siya eloquent speaker. Magaling magsulat. Magaling magsulat. Pero hindi siya kasing galing ng pagtuturo ng iba. Sinabi niya mismo dito, I did not come with the eloquence of... Boring magturo si Paul. Parang gano'n. Sabi ko, may nalaglag sa bintana. Namatay yun. Namatay yun. So, kaya pag maraming preacher minsan na ini-encourage ko ng Pastor Dennis, pag mag-preach kayo, i-record nyo yung sarili ninyo. And then panoorin ninyo. Mahirap panoorin ninyo. At kung singit-tangin mo, flop ka sa preaching. Take note. You are facing the same issue with Paul. But you need to deliver the message. Ang point nating spokesperson of the Lord, is to deliver a message. To point to Christ, not to point to us. So, kaya si Pastor Angie hapon, Pastor, i-critic mo naman ako. Ang galing ng delivery niya eh. Ang galing ng delivery niya. Sabi, i-critic ko doon. On fire. You can feel the anointing as she delivered the message doon sa dugong. So, sabi ko sa kanya, may mga time, sinabi niya, may mga time na parang wala yung anointing. Ganun talaga. And minsan, I think sinasadya rin ng Holy Spirit to make you realize that it's not by might nor by power. To make you realize that your effectivity in ministry is always dependent on the power of the Holy Spirit. So yun yung kaya Pastor Dennis, itong week na ito, loaded eh. Loaded. So, kanina nga, sinabi ko kay Mother, ikaw na mag-preach. Ang ganda ng message mo nung ikaw na mag-preach. Wala talaga. Hindi ko na alam kung anong uunahin ko rito. So, tuturo ngayong gabi. And then, bukas, Martes ng gabi, doon sa devotional dito. Miyerkules, may kakasalin. Huwebes, may youth camp. And then, Biyernes, pupunta tayo doon sa summit. worship night sa Jadi. Then Sabado, may reunion. Linggo, magbe-preach. But, nakita ko na lahat to. Sabi ko, yung mga time na talagang alam mo na yung hangganan mo, doon lumalabas yung power ng Holy Spirit. So, ilang beses ko nang nasubukan to. Alam niyo ba na
Sa lahat ng experience ko, ang pinakamatinding experience ko, Hong Kong. Bakit? Ilang sessions yung seminar natin dyan noon? Dalawang, dalawang araw yun. So, 2 sessions per day. I think 6 lectures. 6 lectures. Sabi ko, nakaya ko nga sa Hong Kong. Alam ko nandun na naman yung Holy Spirit. Alam ko magbibigay na naman siya ng maraming idea on the spot na He will empower. So ito, isang araw nga to eh. Sa Hong Kong na nakaya. Kaya hindi ko tinatanggihan yung schedule. Kasi kayang-kaya yan. So ang makikita ko lang dito, bakit ko sinasabi itong mga to? Kasi si Paul, ganun yung experience na sinasabi niya rito. So, ayan. It was a defense of his right to speak on the life of the church. Itong sulat na ito, parang ini-insist niya yung kwan. Bakit? Bakit? Anong right ko na parang yun na, kung baliktarin mo yung kwento, bakit ka ba bakit ka ba sasalita sa amin? Isipin mo, siya nag-establish ng church. Siya yung spiritual father nila. Isipin mo yung rejection na dinaanan niya. So ayan. Yan yung kinakaharap ni Paul. Napaka-dramatic pala nito. Doktrina lang tinitingnan natin pag nag-aaral tayo rito eh. Pero dumadaan pala si Paul dito sa butas ng karayom. How would you insist yung calling mo sa mga rebellious children? Di ba parang isang magulang. Bakit ka ba nakikialam, Nay? Parang ganun eh. Bakit ka ba nakikialam? Parang ganun sasabihin ng anak mo. Nanay mo ako eh. Tatay mo ako eh. Parang ganun yung nangyayari kay Paul dito. So, ginagamit niya yung wala akong ibang intensyon na kwan sa inyo. Pumunta nga ako diyan. Dito rin ata yung pan eh. Sinabi ni Paul na hindi siya tumatanggap ng offering. Kasi ang ginagawa ni Paul, tawag nito, tent making, and double honor nga sana kami. Pero para hindi mahaluan na hindi nyo iisipin na ang intensyon ko pagkapirahan kayo. Hindi ko nga tinatanggap, yun yung ni Paul dito eh. Yan yung may argument si Paul na ganon. Na actually, nung nire-reflect ko yung part na yun, umabot yung punto na naging ganon rin yung prinsipyo ko eh. May punto rin noon na parang lumaki akong anak ng pastor. Ina-accuse kanila na ang pamilya ng pastor, ina-accuse lagi yan na pinagkakapirahan ng ministry. So, pero kung tutuusin, obserbahan yung mga pastor, kung minsan nag-aabono pa kayo sa ministry. Sa pagmamahal niyo sa ministry. So, umabot yung punto na ganun, may sugat ba sa pagkabata mo na kaya yung may trabaho naman ako, blinis ako ng Panginoon ng trabaho, mga ganun. Yung offering na binibigay ng church noon sa akin, hindi ko tinatanggap yan. Nag-pledge ako noon na unang na ibinabalik ko sa loob ng offering basket rin para sa project building. 1 year yan. Hanggang sa parang kinonfront ako ng Panginoon. Okay naman yung nasa isip mo, pero mali yung pinanggagalingan mo. Yun yung ng Panginoon. May pride sa puso mo. Parang may pride sa puso mo na yung hurt na yun, kaya hindi ka tumatanggap. Okay naman yung ginagawa mo, pero mali yung pinanggagalingan mo. Yun yung ng Panginoon. Actually, the Lord corrected me that sa Hong Kong na naman. Sa Hong Kong. During that, yung Chinese New Year ninyo, and everyone is bringing angpao, laisi. So, yun. Yun na naman. The Lord,
Sa Pilipinas kasi, they collect an offering and they give sa'yo na bulto. Ang sa inyo, nahawa kayo sa Chinese na isa-isa. What would you do? Parang nalunod ka sa kwan eh. Pagmamahal lang. Parang the Lord taught me in that na alam mo, parang ganun ang sabi ng Panginoon sa akin. Yang mga taong yan, hindi naman ikaw ang binibigyan. Yun yung pinaunawa ng Panginoon. Ibinibigay nila sa akin yan. Pero kailangang may tumanggap para sa akin. Pari kita eh. Pari kita. Yun yung concept ng Catholicism na pag-offering, nandun yung pari sa harap. Tatanggapin. Kasi tatanggapin niya yan para sa Panginoon. Ngayon, ikaw naman na pari ng Panginoon, on my side, ibinigay ko sa iyo yung susi ng blessing na you need to release the blessing of God sa kanila. So, you need to accept their love for me and you need to release my blessing for them. Yun yung pinaunawa sa akin ng Panginoon dyan. Kaya yun yung mula noon that the Lord corrected my heart na pag may nagpang-abot na they are giving it to the Lord. Parang kay Abraham sana si Abraham nakita niya si Melchizedek. He is not giving it to Melchizedek. Because Melchizedek is the high priest of the Most High. So yun yung context kasi doon. Kaya noon naglabas si Melchizedek, revelation o naglabas ng wine and bread Pahiwatig yun ng gospel So natanggap na niya ang Panginoong Hesus doon pa. Doon pa. So the bread and the wine, hindi ka man lang magtaka sa mga symbolic ng Bible na yan doon. Nandun na yung gospel, tinanggap na inaniwala na siya doon At binibigay ng Panginoon sa pamamagitan ni Melchizedek. So yun yung the Lord corrected me in that. And from that time on, pag may nagbibigay sa akin, the Lord will bless you. And I always pray in my heart, the Lord, I release your blessing to that person. I release that blessing to that person. So yun yung and sabi ko that the Lord corrected me in the context of sa Hong Kong na naman yung correction na yun. So thank God nabubulok na pala yung puso ko dahil sa hinanakit ng mga paratang ng mga nung bata ako sa mga pamilya ng pastors. But okay, si Paul ganon hindi si Paul, ang intention ni Paul para hindi nila sabihin na pinagkakapiraan niya yung ministry. So ayan. So okay. Ministry proof. Maintains in the letter, reaffirms the previous admonition, yung mga rebukes niya noon, reaffirm, defend this apostleship. Dinidepensa niya yung nabanggit ko kanina kasi maraming may question. Pine-present niya na reconciliation. Kaayos tayo. Actually, hati. Nung nagsulat siya ng 1 Corinthians, nagsisi yung iba, pero hindi lahat. So may away. Actually, hindi ito yung 2 Corinthians. May isa pang sulat. Babanggitin ko mamaya. May isa pang sulat na sinulat niya raw na umiiyak siya. So, habang nagsusulat siya, nadidiligan yung, ewan ko kung mababasa pa nila kasi kakalat yung tinta yan. Umiiyak siyang nagsusulat. It's a very painful letter. Nawawala yung sulat na yon. At itong 2 Corinthians, actually 3 Corinthians sana to. 3 Corinthians. Titingnan natin mamaya. So, ayan, reconciliation. An example niya, ang Panginoon nga nakikipag-reconcile sa mundo And even the church na nagre-rebel sa kanya he offers reconciliation. You can see the heart of God in the book of Revelation. Medyo sablay itong churches in Asia Minor, the churches. But the Lord is trying to reconcile with them. Go back to your first love. Ay, baguhin mo to. He is trying to reconcile with them. And actually, yun rin yung sinasabi ni Paul na that is the pattern of what I'm doing. So, kung pataasan na rin lang ng ihi,
Kung payabangan, mga anak ko lang kayo eh. Parang, parang ganon. But Paul is in the spirit of humility to reach out to them. To correct them. Parang ganon. So, in-explain ni Paul dito na yung reverse actually ang gospel. Yung mga nakikita niyong apostol, pataasan, pagarbuhan, pagalingan. Actually, ang pattern ng apostol ng Panginoon, pababaan. Pahambulan. Yan yung yan yung pattern ng mga trinain ng Panginoon. Sinabi na ng Panginoon yan eh. Kung gusto mong umangat, magpakababa ka. Kasi siya na pinakamataas. Umupo siya sa harapan nila ng mga apostol niya at hinugasan niya yung mga paa nila. So yun yung makikita mo yung karakter ni Paul. Si Paul, napakayabang ng taong to. Sanhedrin to. Sila yung the highest position. Pero makikita mo yung karakter niya na sumunod sa karakter ni Kristo. So, yun yung transformation sa kanya. So, yan. Yan, sabi niya, every minister should be nasa ministry of comfort and deliverance, forgiveness. So, tuturo tungkol sa spirit, life, faith, reconciliation. Ito yung mga sinasabi niya, meekness, boldness. Tinuturo niya lahat the character of God, the 9 fruits of the spirit. So, paano mo nakikita yung talagang ligtas? Paano mo masasabi ang isang tao ay talagang ligtas? The fruit of the spirit. Kasi the transformation, you are born again. The evidence of a new creation should come out. You do not bring, apay kayo, pilitan na tagbunga, sprayan na bagbagina. So, hindi, it naturally comes out. Naturally comes out. So, ayan, unique features, laktawan na muna natin ito. Laktawan na muna natin dito. Pupunta ako sa exposition ng Bible Project at yun yung susundan natin na isang perspective. Natin. You can watch the video later. Mas madaling maintindihan yun kaysa sa pagtuturo ko. Kasi at may tuturo niya yun ng few minutes. But dito, medyo i-expound ko lang dito. Okay, ayan. Dito, ito yung background kasi ng Corinth. Doon sa chapter 18 ng Book of Acts. Paano ba i-zoom? Yan. Chapter 18 ng Book of Acts. Makikita mo yung kwento ng pioneering stage ng Church of Corinth. Nabanggit yan. Nabanggit yung pioneering stage. Nag-preach si Paul and talaga na-establish yung church dito. Maganda. Kaso, sa 1 Corinthians, yung pinag-aralan natin nung last meeting, may problema. May mga marites. May mga nagdala nagsumbong na may mga problema sa church. Anong nangyayari sa church na ito? Anong nangyayari dito? Sa church, dito, wala na. Ang nangyayari na sa kanila, napakagulo na nila. Meron dito na nagkanya-kanya na sila, kampi-kampihan, tapos casual sex with one another, may sexual immorality sa loob ng church and may isa pang case na hindi nga gagawin ng mga hindi gagawin ng mga pagano. So yun, in the standard of their community hindi nga ginagawa. So ayan, yun may mga nakarating na and nag-aaway-away sila dahil sa mga issues sa pagkain. Kakainin ba yan? Naialay yan. Nilinis naman ng Panginoon yan. Lahat ng create ng Panginoon yan. So may away-away. How they pinag-aralan natin last time yan. And yan, magko-communion sila. Ang-communion nga nila noon love feast. Kaso ang problem, bago pa lang mag-pray sila ng blessing na ng communion, may lasing na. Siguro, pag communion nila, ganito, bottomless ba?
di ba sa kultura natin sa Ifugao, bawat tayo mo, sayaw mo, tagay ka ng ganun ba 'yon? Ewan ko kung anong nangyari kasi talagang yung communion nila talagang bonggahan. Kasi may mayayaman to, si Corinth to eh. Magiyaman ng tao dito. Yun lang, kakalasing-lasing na sila diyan. Meron naman yung iba, sobrang pagkain na nila, naubusan na yung iba. Parang ganun. Kaya tinutukoy ni Paul dito, kaya dito nanggagaling actually yung binabasa ng mga pastors ninyo pag nag-communion. Binigyan niya ng order ni Paul yung communion nila. Okay? So yun yung mga issues na maraming nagkukuan na hindi raw totoo yung resurrection. Sinigot lahat ni Paul yun sa 1 Corinthians. Now, natanggap nila yung liham ng 1 Corinthians. Kaso, marami rin ang hindi tumanggap. Break na tayo, Paul. Hindi, ayaw ka na namin. So parang yun yung nangyari. Ito yung pinapahiwatig dito. Maraming nag-rebelde talaga, ni-reject nila yung admonitions niya sa first letter, yung nabanggit natin kanina. Ni-reject nila yon. So, si Paul, kaya sabi niya, mayroon yung hindi hindi na paghandaan na dahil sa pangyayaring yon. Kailangan ni Paul ng emergency visit. Wala, problema na to. So parang nag-open forum sila siguro, pumunta si Paul talaga, personalan. Painful visit, kasi nag-away-away siguro sila rito. It's a rebuke, talagang, ayan, talagang madugo. 2 Corinthians chapter 2 verse 1, binanggit niya yan. Yung painful visit na talagang, yung sulat, mabagsik na yung sulat. Pero isipin mo yung bagsik yung galit ni Paul na pumunta rito. The rebuke. And then, sa 2 Corinthians chapter 1, nakita natin dito na maraming nakarealize na mali nga tayo. Binasa nila ulit yung ilang beses nangyari sa inyo yan yung makatanggap ka ng text tapos na misinterpret mo dahil sa taas ng emotion mo. Tapos nung nahimasmasan ka, binasa mo ulit, hindi pala yun yung intensyon. Hindi pala yun yung punto niya. Naglagablab ka na lang sa emosyon mo. Pero napakaganda pala ng intensyon niya. Yun yung nangyari. Maraming nakarealize na mali. We were wrong. We were wrong. So, yun yung may pangalawang sulat na nawawala. So, sabi niya, kaya nagsulat siya ito. Nagsulat siya na naayos niya na okay naman tayo eh. So, may mga nagsisi. May mga nagsisi na nagpapahiwatig ng pagsisisi nila kay Paul. Kaya ito, it's a more on letter of reconciliation itong 2 Corinthians. Ito sinulat niya, 2 Corinthians. Okay? So basically, mahahati sa tatlong bloke, tatlong bahagi yung sulat. First part, the first 7 chapters, yung reconciliation with the Corinthians. And then, yung next topic na tutukuyin niya, it's another topic. Okay na yan? Inaayos niya yung relationship nila. Dito naman, may fundraising movement si Paul. Kasi nagkaroon ng famine sa Israel and talagang namamatay sila sa gutom doon. And dito dahil nga sa gospel na tayo magbuhatan, kayong mga Gentile dahil kayong nakakaangat magsakripisyo kayo para maiangat yung mga nasa baba, parang gano'n, nasa laylayan. So yun yung na-explain niya rito. And then pangatlo, ito na yung idini-defend na niya yung sarili niya, yung mga super apostles na naninira sa kanya. Okay, isa-isayin natin 'to. Isa-isayin natin. Pwede nyo ring panoorin doon yung video, bibigay ko yung video mamaya. Mas madali nyong intindihin doon, mabilis pa. So dito, opening prayer. Yung kung mapapansin mo yung opening prayer ni Paul dito. Praise the God who comforts us in our troubles. Bakit sinasabi ni Paul yun? Basta.
pag pag nasa trouble tayo, actually, pag tayong Christians, pag nasa trouble tayo, ang Panginoon, hindi mo lang napapansin, pero nandun siya. Siya yung nagpapakalma sa atin. Hey, may trouble sa church noon. Problema. Bagong-bago akong pastor. Tapos, ang laking trouble. Di ko alam ang gawin ko. Nagkaroon ng bangayan sa loob ng church. And then, yun yung kwan ko na nananalangin ako while I was praying. Napakatahimik ng Panginoon. Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, hanggat hindi ka nagbibigay ng instruction, hindi ako kikilos. Nakwento ko to sa church nun eh. Kasi, nagkakumahog na ako. Paano ko ayusin ito? Nag-iisip ako ng mga, paano ko ayusin ito? Paano ko pag-reconcilein itong mga to? Nagbabangayan naman na. Lumalalim, lumalawak, dinon. Parang, habang iniisip ko yun, nagkaroon ako ng, pumasok sa isip ko yung movie ni Mr. Bean. Yung pumunta siya sa museum at bumahing siya habang pinapanood niya yung picture ni Mona Lisa, bumahing siya. Natalsikan ng laway niya yung ilong ni Mona Lisa. Pinunasan niya, na-smudge yung ilong. Namroblema siya. Habang inaayos niya, pumapangit yung picture at habang natataranta, wala na talaga. Ang layo na nung sira na talaga yung painting. Parang yun yung pumasok sa isip ko na I don't know kung word of the Lord yun, word ng Holy Spirit na pag kumilos ka, lahat ng human effort mo, mas lalong gugulo yan. Kaya yun yung sagot ko sa prayer ko, Lord, hanggat hindi ka nagbibigay ng specific instruction, hindi ako kikilos. Hindi ako kikilos. Yun yung ko. So, kaya sabi ko, praise the God who comforts us in our troubles. He is always there. He is always there. And actually, He works with it. He works within. Pinapakalma tayo, dinadala tayo sa katinuan. So, ayan. So, yun yung sinasabi ni Paul dito na truth. Okay? So, pag nasa trouble tayo, pasok ka sa prayer. Seek the Lord. Seek our God who brings comfort in our troubles. Okay? So, bakit ba nila binabanatan si Paul? Bakit nila tinatalikdan si Paul? Ito yung kasi, distorted yung value system nila. Kasi, ikinakahiya naman na nila si Paul. Si Paul, mahirap lang. So, sa perspective nito, di ba, nabanggit ko last time na pwedeng mayaman si Paul. Pero sa perspective dito, sinasabi dito ng argument ng nag-exegete dito, ng study ng background. Dahil mahirap lang si Paul, pag hindi siya kaaya-aya, hindi pogi, hindi pangrampa, di kagaya si Pastor Dennis na pag isinabak mo sa pulpito, napagkakamalang Koreano. So ayan, naghihirap, nakukulong pa, parang nakinakahiyan na sila. Samantalang may mga preachers na ang titindi. Ang ganda ng reputasyon, ang gagaling nilang magsalita, mamayaman, lahat na nasa kanila na lahat. Yung parang yung kanta ni Daniel Padilla. Nasa iyo na ang lahat. so parang ganon. Ikino-compare itong mga visiting preachers sa kasay kay Paul. So, yun yung mali yung pananaw nila. 'Di ba yun yung struggle rin ngayon? Pag well-off ang minister, makikita mo na blessed siya financially, tapos talagang grabe yung reputation niya, pinagpapala ng Panginoon. Sinasabi ni Paul, huwag niyong sukatin doon. Napansin niyo ba ngayon sa social media? Parang naging influencer na lang ang mga preacher. Parang takot na ang lahat na magsalita ng tama. Kasi ika-cancel ka.
So parang yun yung si Paul. I-cancel niyo ako kung i-cancel. Kaya sa modern system, kinakancel si Paul eh. Kinakancel siya dito. So sinasabi ni Paul, actually, ito nga yung kwan eh. Kaya nga ako nagtatrabaho dito para hindi nyo sabihin pinagkakapirahan ko kayo. Pero actually, yung mga social influencer na to, mga influencer, mga preacher na yan, nagulat ako diyan, Pastor. May mga ganun pala na preacher. May minimum. Pag 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 sila ang kinontak mo at nagkontak ka sa secretary, hindi pang baryo yan. Ganoon sila. So, alam niyo dito sa Tribal Gospel Mission, maraming nagpre-precaution na mag-invite sa akin kasi wala raw pang offering. Kaya lagi ko sinasabi, pakainin nyo lang kami. Huwag nyong tatanggalin yung kape. Kainin nyo lang kami. Kasi it is our call to expound the Word of God. So yun yung ginukan ko sa kanila. Basta open ang schedule. Walang katapat na mga schedule. Hindi kami nagpapabayad. So, pero maraming preacher ngayon na may bracket. So, mahihirapan ka pag mahihirapan kang mag-book sa kanila. So, yung sinasabi ni Paul. Ako hindi ako nagpapabayad, sabi ni Paul. Kaya nga dito sa yun yung ginawa natin sa Tribal Gospel Mission eh. Kaya yung system natin ng paghiram ng preachers sa district, kayo na. Kayo na. Ngayon, kung nagsawa kayo sa pagmumukhan yung isa't isa dyan, ang pangalawang bracket, manghihiram ka sa ibang distrito. Ang ini-emphasize lang ni Pastor Benny, kwentahin nyo naman ay yung pamasahe niya. Sa akin na may trabaho, walang problema yan. Walang problema. Pakapihin nyo lang ako. Pakainin nyo lang kami dyan. Walang problema. The Lord has other means to... Pero yung pastor na nag-commute, inutang pa niya yung pamasahe niya na pumunta doon or nanghiram na lang ng kwan. Isipin mo naman yung at least man lang yun yung sinasabi ni Pastor Benny. Kaya may biro si Pastor Dante. Kasi may hinihiram raw siya na kwan, may hinihiram siyang pinapahiram sa kanya na Innova noon. Ang napansin niya raw, pag ginagamit niya raw yon, hindi sila nagbibigay ng offering. Hindi sila nagbibigay ng offering. But anyway, inargue ni Paul dito. Hindi ganon yung distorted value ninyo. You look at the message. So, sad to say, itong issue ni Paul dito, yun rin yung issue natin pa rin ngayon. So, may mga super apostles, may mga super preachers, may mga matitindi dyan, celebrity pastors. But anyway, yan, sinasabi ni Paul dito sa 2B, it's not about status. Pag pastor ka, hindi about status. Dito nga sa Tribal Gospel Mission, hindi natin pinag-uusapan yan eh. Kaya, nagulat ako nung invite niya ko sa Hong Kong, tapos Reverend Brian Bailey Arquer. Sa Tribal Gospel Mission, parang yung naiintindihan ko yung intention doon na to honor. Pero nasa Hong Kong tayo. Okay yan. Sa Tribal Gospel Mission, ang mga reverend dito, ang mga ordained. Anong pinagkaiba ng ordained sa hindi? Yun yung question ko eh. Anong pinagkaiba ng ordained minister sa licensed minister? Pareho namang pastor yan. Sabi ko, pag tinawag ka ng Panginoon, ang pinaka-qualification ng isang pastor, yung tawag ng Panginoon. That's it. You're complete. Hindi mo kailangan tawaging bishop, hindi mo kailangan tawaging reverend, hindi mo kailangan
Ang naggagaranti lang yan, yung tawag ng Panginoon sa iyo. So, ayan. Kaya nga sa Bible school natin ayaw nating i-upgrade. Kasi ang basihan natin sa prinsipyo natin sa Tribal Gospel Mission, kahit walang pinag-aralan yung taong yan, kung may tawag ang Panginoon sa buhay niya at sinasabi niyang tinawag ng Panginoon, tuturuan natin yan. Kasi lahat na halos ng Bible school, dapat high school graduate, paangat. So, ayan, tuturuan natin, mag-dive down tayo. So, kung gusto nila ng mataas na standard, marami dyan. Marami dyan. But, the principle ng mga nag-establish ng Bible school dito, basta may tawag. Yun yung tinitingnan ng Tribal Gospel ngayon, the call of God in the life. So, it's not about the status, yun yung sinasabi ni Paul. Actually, ito, dito, picture na ito ang tingnan natin. Mga slaves tayo ni Christ Ang trabaho namin to point out to Christ, not to point to ourselves. Hindi tungkol sa akin. Hindi tungkol sa mga diploma ko, hindi tungkol sa mga educational attainment ko, hindi tungkol sa amin Pag tinawag tayo ng Panginoon para i-point ang mga tao sa Panginoon. Fix your eyes upon Jesus, the author and finisher of our faith. Yun yung sabi ni Paul. So kaming kaya kami nakukulong kami dahil dito. Dahil sa pagtayo namin sa Panginoon. So, hindi namin binibuild ang reputation namin. Ang binibuild namin, paano iangat si Kristo. Pointing others to Christ. Yan yung pinakapunto natin. Okay? So yan yung inargue ni Paul dito. So, i-check natin yung sa ating mga pastors. So, ayan. It's not about status. It's not about status. So, of course, study to show thyself approved unto God, a workman that needs not to be ashamed. So, sinasabi, hindi excuse yung status. We need to equip ourselves. We need to equip ourselves. Kaya dito, nagdadala tayo ng maraming training dito sa compound. Nagdadala tayo ng iba't ibang trainings dito para may iangat. Mas malinaw yung pagturo natin kay Kristo. So yan yung i-argue ni Paul sa dito. And then punta tayo dito. Ito yung sinasabi ko kanina na credential, naghahanap sila. Paano ang naging apostol? Yun yung sabi nila kay Pablo. Wala ka naman sa 12 So, yun yung sinasabi ni Paul na, hindi, kayo yung recommendation letter ko Kayo kung paano kayo niligtas ng Panginoon. Ano yung ginawa ng Panginoon? So nanggagaling si Paul dito sa text, yung concept ni Jeremiah at Ezekiel. So tingnan nyo na lang yung chapters na yan. So, yung kayong bunga, the fruit of ministry. The fruit of ministry. So, yung tinatawag ni Pastor Benny na legacy. Legacy. So, lagi niyang binabanggit yan. You will know them by their fruit. You will know them by their fruit. Okay, so yan. And then usad tayo dito sa 3B. So nag-expound si Paul dito regarding sa doctrinal issue na pinag-aawayan nila dito. In the Old Covenant, so glorious yung Old Covenant. Ibinigay ng Panginoon kay Moses yung laws with the intention to transform Israel. But yung laws na yon, hindi naman nila niyakap. So hindi sila na-transform. Pero pag niyakap mo ang law, it will transform you. It will transform you. Kasi it transformed Joshua. Itong mga prophets, mga tingnan natin it transformed them. It made them born again. Yun lang, yung transformation is from the outside. The laws are on the outside. And you need to take it in. Yung kung sinasabi ni Paul na transform your mind. You need to apply it in your life. So, yun. Pero in the New Testament, iba yung sistema ni Jesus Christ dito. Binago niya. Yung laws, He wrote it in our hearts
Yun yung sinasabi sa Old Testament, I will write it in their hearts. Sa Old Testament, from the outside to transform you inside. Sa New Testament, inilagay niya sa atin, sa loob ng puso natin, yung batas niya. He put the Holy Spirit in there, the Spirit of the law. And then from the inside, we will be transformed palabas. So yun yung pinagkaiba ng Old Testament and New Testament. So, pag naniniwala ka sa Panginoon at itinataw mo sa kayo yung sinusunod mo yung law. Kasi si Jesus Christ, sinunod niya yung law eh. Perfect. Perfect. Blameless. So, ayan. Sinunod niya yan eh. So, siya yung naka-perfect. Blameless. So, ayan. Pero ang ginawa niya, He transforms us from the inside. Inilagay niya yung laws, binigay niya yung laws niya in our hearts. Write it in our mind and hearts. The Holy Spirit, kabil na diyan. And the Holy Spirit, the laws deep within, if we obey, will transform us palabas. Kaya nakikita yan. Nakikita. Makikita natin yung verse mamaya na argument ni Paul eh. Kasi questionin niya sila. Ang tanong, ligtas ba kayo? Ang kanya eh. Are you even born again? Parang titingnan natin mamaya. Okay? Ayan. In-explain niya rito yung actually paradox yung cross. Pagpapakumbaba, Jesus Christ, through suffering and death, He was exalted gloriously. So yun yung pinapattern ni Paul na tayo rin, pagpapakumbaba rin, paglilingkod sa iba, pagpapakababa. God's salvation, Jesus died for our sins. God's character, self-giving love, and imitating the cross. Yun yung tinuturo ni Paul, pagpapakumbaba, pagsasuffer for the gospel's sake, poverty. Pastor Dennis. Dami nating suffering, Pastor. Bakit tayo nagpapakahirap sa ministry? So, ayan. Ang hirap i-explain eh. Ang dami mong dinadaanan pag ministro ka na hindi alam ng mga nasa church ang mga gerang dinadaanan mo deep within, in the spiritual realm. You are fighting for the church in the spiritual realm. Ang dami mong dinadaanan. Poverty. Magkanong love gift mo ba sa church? Sinasabi natin eh. Kung magtrabaho ka, malayo ang mararating mo. So, eto eh. Tapos i-accuse ka nila na nagpapakayaman ka sa church. So, ayan. So, sa akin, if I work, ipurso ko yung, anong tawag nito, yung sworn translator ng laws, mga ganon. If I focus on that, I can do many things. I can do many things. Pero hindi eh, you are doing it for the Lord. Unworthiness natin. You realize how God loves you. In spite sa karumihan mo eh, na-realize mo na He loves you so much. He never give up on you. And dito ka na lang makagaganti eh. You are doing this because of what He did on the cross. Poverty, suffering, humility, pagpapakumbaba, pagpapakababa. So, yan yung kwan. Ito yung sinasabi ni Paul, itong proof ko eh, na legit ako. Yan yung kwan. So, tanungin mo yung kwan. Ang sarap kaya maging miyembro. Nakikinig ka lang, nagko-consume ka lang.
Ang sarap maging miyembro. Pero kayo, kung tatawagin kayo ng Panginoon, mahirap, but it is an honor to serve the Lord. Kaya sabi ni Paul, it is an honor to be a slave for Christ. Okay? Drama tong 2 Corinthians. So, ayan. Okay, so yun yung kwan. Sinasabi ni Paul. Nagkikireconcile siya doon. Na-argue niya yung kwan na, hindi, ito yung kwan. Look at my character. Look at these things. Look at these things. I am consistent with the life of the Lord. I am consistent with the life of the Lord. At yun rin yung challenge sa atin ng mga pastors, mga leaders ng church. Let our life be consistent with the pattern of the Lord. Okay? So, yun. Eto, punta tayo sa fundraising ni Paul. So, yun sabi ko, may famine na nangyari dito sa Jerusalem. Sobrang tagutom at yung church doon talagang they will die of hunger pag hindi At si Paul, nagre-raise siya ng funds and nagbigay itong Galatians, Macedonians, lahat nagbigay na lahat. And talagang they give sacrificially. Pero si Corinth, mema lang. Parang makakarating ka lang yan. Kaya yan. Parang ganun, wala lang. Ang yaman-yaman ng Corinth. Napakayaman ng city na ito. Pambira. Center of economy, center of religion, lahat nandito. Walang pulubi dito. Walang pulubi dito. Kasi Paul nga mabubuhay siya sa paggawa lang ng tent. Meron at merong trabahong magagawa. So, ang inargue ni Paul dito, actually, hindi money matter ang problema ninyo. Ang problema ninyo, kaya kayo hindi nagre-respond, kaya hindi kayo generous. Kasi may problema sa puso ninyo. Hindi kayo tinatransform. Kasi yung gospel story, yung gospel story is a story of generosity. Pag naintindihan mo yung gospel, magiging generous ka yan. Kaya galit nga ang Panginoon yung di ba? Yung pinasensyahan nila yung nagmakaawa siya, pinasensyahan siya, binigyan siya ng kaya galit na galit ang Panginoon pag pinatawad ka ng Panginoon tapos hindi ka marunong magpatawad, upakan ka ng Panginoon yan. Galit na galit ang Panginoon sa ganyan. Kaya yung isang teaching sa Christianity is forgiveness. Napakahirap pero we need to do it. Kasi the Lord is the pattern. Forgive them for they do not know what they are doing. So, ang Panginoon, yung mga hinihiling niya sa atin, hindi basta hinihiling yan. Pinatunayan niya yan, ginawa niya yan. So, yan, yung generosity, tumanggap kayo ng grace Ang Panginoong Jesus, nagpakababa. Iniwan niya ang trono niya, kayamanan niya, karangyaan niya, para mamatay at magpakahirap maging slave para sa atin. Para kayo, mabaginan kayo ng grace and blessing. So para maging mayayaman kayo through the grace, through the God of grace. Yan yung pattern. And you will do that the same pattern to others. Yung inargue ni Paul, kaya kayo madadamot, kaya hindi kayo nagbibigay, kasi may problema sa hindi nyo ata naintindihan ang gospel Hindi ata nag-penetrate sa puso ninyo. Kasi ang mga taong nakaunawa sa gospel, magiging generous yan. Magiging generous. So, ayan. Papansin nyo yan. Pag-revive ang isang tao, pansin nyo yan. Pag nasa peak ka ng spiritual height mo, level mo, kaya so much I can't contain it. Paano kanta? So much I have to give it away. Your love. Anong kanta yun? You are more than enough for me. So ayan. Madamot kayo kasi may problema sa puso ninyo. Ayan yung sinasabi ni Paul. So nagbigay na lahat Kayo na lang yung nagbigay. So something is wrong sa inyo talaga. So lahat na ng hindi na sila makatwiran. Lahat na ng ginagawa ni Paul kahit tama, may mana nila sila. So ayan.
And then let's go to the last block para hindi tayo tatagal. So ito yung challenge ni Paul. Itong binabanatan ni Paul yung mga ikinukumpare sa kanya, yung main source of conflict. Itong may maraming kasing oportunista, maraming oportunista na mga na nang sugsug mo diyan. And then binabanatan si Paul. Tama yan, ginagatungan naman. So ayan. At sinasabi nila, mga Bible experts raw sila. So, inargue nila, ito yung mga magaling sila, edukado, masteral doctorate, mga bla bla bla. So, sabi ni Paul, ako nga, Jewish, ako Pharisee of the Pharisee. Hebrew of a Hebrew. Sabi ni Paul, kaya ko nga i-recite yung Old Testament. Memorize ko yung Old Testament. Yun yung training nila, Paul. Yan yung batas nila. So, yung teaching about Jesus Christ, sabi, si Jesus Christ yung nakakausap ko ng personal. Nakasalubong ko sa Damascus. At marami akong encounter dito, nilabas niya yung lahat ng experience niya. Hindi na lang diretso yun. Sabi, actually, napunta nga ako ng langit. I know a man, sabi niya I know a man who went to the third heaven. Siya yun Ayaw lang, naumpisan na rin lang niya, pero nagpigil lang siya Pero, ang dami kong spiritual experience. Yung sabi ni Paul. So, itong mga to, pinipirahan lang kayo ng mga to So, yan yung knowledgeable raw sila about kay Jesus. So, si Paul, ito ni-argue ni Paul. Pharisee ako. I memorized the whole Bible. Pag sinabing whole Bible, the Old Testament, Genesis to Malakay. So, yan. Spend time with the risen Jesus. I receive from the Lord what I pass on to you. I receive from the Lord. Sabi niya, personal. Visions of heavenly throne room. Nakita niya yung mga yan. Nakapunta na sa langit si Paul. Kaya sabi ni Paul, kung tutusin, papipiliin ako, punta ka na lang ako dun. Kaso alang-alang sa inyo Nandito ako. So, kayo lang iniisip ko Yun yung ni Paul. So, eto, mga super apostles, ginagatasan kayo Ako, never akong humingi ng pera sa inyo. Pag humingi man ako, nagsolicit ako rito, hindi para sa akin, para sa mga kapatid natin sa Jerusalem. Hindi ako, yun yung argument niya. So, ayan. Pero hindi ito ang pinagyayabang ko, sabi ni Paul. Ang ipinagyayabang ko, yung mga kahinaan ko. Sabi, may mga kahinaan niya. Yung mga struggles niya, kasi sa mga struggles ko, doon lumalabas ang kapangyarihan ng Panginoon. Dito yung my grace is sufficient for you, for my power is made perfect through weakness. So, ayan. Pag nasa hangganan ka na, doon lumalabas ang kapangyarihan ng Panginoon. So, ayan. That is a challenge ni Paul. Itong mga binabanatan niya ito. So, nag-warning si Paul dito. Check niyo yung sarili ninyo. Ano yung basahin niyo nga natin yung verse na yun. 2 Corinthians 13 verse 5. Sabi ni Paul dito, may problema sa iyo. Sandali. Tingnan natin. Saan na yung Bible dito? 2 Corinthians. Tanggalin muna natin to. And then, punta tayo sa Chrome tab.
Paano kunin yung Chrome tab? Wala. Basahin ko na lang. Punta tayo sa last chapter ng 2 Corinthians. Okay. Chapter 13. May final warning si Paul dito. Basahin ko, umpisa natin sa una. This will be my third visit to you. Every matter must be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. I already give you a warning when I was with you the second time. I now repeat it while absent. Kahit wala ako, ulitin ko itong warning. Only in my return, I will not spare those who sinned earlier or any of the others, since you are demanding proof that Christ is speaking through me. So, sina-challenge sila paano mo nasasabi na nagsasalita ka para sa Panginoon? Since you are demanding proof that Christ is speaking through me, He is not weak in dealing with you but powerful among you. For to be sure, He was crucified in weakness, yet He lives by God's power. Likewise, we are weak in Him, yet by God's power we will live with Him in our dealing with you. Verse 5, ito. Dito tayo magre-reflect sa verse 5. Ito yung ni Paul. Examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test. Yun yung ni Paul. Tingnan natin paano pagkakasabi sa Ilocano ito. So, verse 5. Tagalog. Subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus? Mas maganda yung NIV talaga. So, ayan. Kaya pagkaligtasan ang pinag-uusapan, ang daling sabihin naniniwala ako Kasi i-argue mo lang, naniniwala ko sa Panginoon, ligtas ako. Pero ito yung sinasabi ni Paul, examine yourself to see whether you are in the faith. Paano ka nakakasiguro? Kasi sinasabi na ni Paul, something is wrong sa karakter nyo Hindi ganyan ang bunga ng gospel. Ang mga born again, ang mga totoong tumanggap sa Panginoon, lumalabas sa kanila ang karakter ni Kristo. Something is wrong Yung ni Paul. Kasi sabi niya, bakit niya sasabihin to? Examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Sabi niya, test yourselves. Saan yung Bible ko dito? Maganda kasi nababasa natin. Okay. Punta tayo dito sa 2 Corinthians 13, sa last chapter. Okay, 5. Okay, paano ba? Window. Ayun. All right. Yan. Balikan natin ito. Kikita ba? Yan. Yan o. Examine yourselves. Okay, highlight natin. Paano ba i-highlight to? Yun. Yellow. Okay. Examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test.
Kaya pag salvation ang pinag-uusapan, kailangang sigurista tayo diyan. Kailangang sigurista tayo diyan. Pag pera nga pinag-uusapan, nagdodokumento tayo. Kaya lagi nating saliksikin yung buhay natin. Talaga bang naniniwala ako? Talaga bang nananampalataya ako sa Panginoon? Talaga bang naniniwala ako? Paano ko nasabi? Ang proof na naniniwala ka, sumusunod ka. So sabi ko, proof yun hindi hindi faith plus work. Hindi faith plus work. Makikita mo yung buhay mo na nababago ka. Kaya sinasabi ni Paul, parang hindi kayo tumutugma eh. Examine yourself. Parang wala kayo sa hulog eh. Parang ganun yung kaya minsan of course, sabi ko, yung gospel of grace, napakaganda niyan. Pero minsan as a pastor, ayoko, hindi yun yung dinidiinan ko. Gusto ko sigurista akong pastor eh. Gusto ko na paano na nasabing ligtas ka? As a pastor, makikita mo kung nagbabago yung miyembro eh. So yung challenge ni Paul dito, ikaw na mismo, examine yourself whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Kung nasa iyo si Jesus Christ, yung karakter na yun, yung lalabas sa'yo. Kaya sinasabi ni Paul na, it is not I living in me, but Christ. Hindi na ako ang nabubuhay eh. Si Kristo ang nabubuhay. Malaksid ko patay ni Kristo yun. So, ayan. Hindi ko alam may papasok natin dito yung darating yung sabi ni Jesus Christ. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Lord, Lord. Kasi, Lord, naniniwala naman kami. Lord, Lord, Lord. But anyway, sabi ni Paul, and I trust that you will discover that we have not failed the test. So yun. Now we pray to God that you will not do anything wrong, not so that people will see that we have stood the test, but so that you will do what is right even though we may seem to have failed. But yun yung last challenge ni Paul dito. So yun lagi. Pag salvation ang pinag-uusapan, i-compare natin sa timbangan. Pag ikaw, ito, ikita ko ba yung sarili? Ikaw ito si Jesus Christ. Ihambing mo yung sarili mo kay Kristo. Dapat sa pagdaan ng mga panahon, lumalapit at lumalapit tayo kay Kristo. Dapat sa paglipas ng mga panahon, nababago tayo. So, kasi konti lang. Basta meron. Let us examine always ourselves. Let us always examine. So, yun yung ni Paul. And we always check. And we always pray to the Holy Spirit, Lord, transform me. So, niligtas tayo ng Panginoon. Pinatawad niya lahat ng kasalanan natin. Dito pumapasok yung argument ng yung argument ng Calvinism. Na pag pumunta sa yung mga umalis, actually, sa totoo lang, from the very first place kasi, hindi sila ligtas. Yun yung sabi nila. Dito pumapasok yun. And it makes sense. Baka naman kasi sa unat punot duli, talagang hindi ka nananampalataya. Kaya papasok tayo dito. Examine yourself. And sabi ko, salvation ang pinag-uusapan natin dito. Eternity ang pinag-uusapan natin. Maging sigurista tayo. Lord, naniniwala ako sa iyo. Lord, yung Holy Spirit, ilagay mo sa puso ko. Holy Spirit, ilagay mo sa puso ko yung tawag nito,
yung assurance of salvation sa puso ko. Lord, kahit ako, maobserba ko sana ang mga pagbabago sa buhay ko na ginagawa mo. So, yun. Kasi makikita sana, evident sana, Lord, yung mga trabaho mo sa akin. So, yan. That's the 2 Corinthians. Maniwala na lang. Maniwala na lang. Maniniwala tayo sa Panginoon. And then, sa paglipas ng mga panahon, makikita mo ang talagang naniniwala. Sumusunod sa mga pamumuhay ni Kristo. So that's it. May question tayo rito? May testimony or sharing or whatever na violent reaction. napakadrama ng 2 Corinthians. Parang di tayo pagayam kimikit kasi kita nagdaldalanan ni Pablo. Emotional pa lang dito physical nga. But anyway, the grace of God will be sufficient. So sana hindi kayo matatakot na maging pastor. Pero the grace of God is sufficient. And bakit si Paul? Kung tatanong natin, bakit si Paul not giving up on the Corinthians? Bakit si Paul nagkikipag-away sa kanila? Kasi nakikipag-away siya para sa kaligtasan nila. Masakit ito, anak. Pero kaligtasan mong pinag-uusapan dito eh. So yun yung ni Paul. So yun yung mag-iyakan tayo kung mag-iyakan tayo rito, but it is salvation. It is salvation. So parang ganun na iba na ata yung examine yourself. Are you really saved? Are you really saved? Parang yun. Madrama. Gandang gawing sermon ito. Actually, magandang gawing sermon ito sa gathering ng mga pastor. Pero in the perspective na to highlight the hurts in the heart of Paul. Purihin ang Panginoon. Wala. Hindi, bagak, Pastor. Torasi po. Share ko lang, just short advice. So data, Pastor, grabe. Grabe dito Corinthians. It's for the believers. And what's very important there is kasi ang nalaka lang DJ nga agisuro tayo, nalaka DJ pagsao kasi pero the greatest thing is the change that will happen to us. Dahil tangay tinakita pastor nga as we grow in faith, it's not because we are pastors or we are being called. It's because of what God wants to do. J.R. Aramide na. So nga idi ngay damdamo gamin iti ministry kat I don't know, but I have a lot of struggles. Grabe. Ang ko nga makikwa yung struggle iti first 5 years iti ministry. It's all about character. Ang hirap, lahat ang hirap kong tinanggap. At saka doon talaga ako na doon ko nakita na whether I like it or not, God called me. Amen. Doon ko nakita na prove kasi hindi ko nga tinanggap ayoko yung sinabi mo kanina pastor maging kata 2 years lang halos more than 5 years pastor kalahating talagang ay grabe hangkotang tanggapon permi ibagada pa kanya nga pastor jak kayat when pastor finally tinanggap ko na nung nangrugyak nga iti Life in Jesus doon ko na nakita yung apay gamin nga at sumurot-surot kanya and there the Lord speak na you are accountable ure pa may sang kararwa
Amen. You are accountable. We will answer that Amen. on the day na magkaharap tayo. So doon ako napaluha na ay, I better obey I rather than to keep on disobeying kasi and so forth ganon. So ang ginagawa pala ni Lord yung sa Corinthians na yung ang daming ang dami ding si Paul Oo. grabe oray the Book of Acts. I really admire how Paul addresses all this and nag-struggle din siya. Yun nga, tapos grabe pa yun, pati ego na apektora, grabe, di kakaro kini naman hindi may sanga ng kasla ng asar kanya ng Apostle EJ Book of Acts ni letter M. Matias ba yun? O hindi. Hindi, meron yan yung kasama niya na basta letter M yung starting na. Pero doon din siya natuto, pastor, doon din siya natuto sa nag-humble siya din. Whether he likes it or not, for the sake of God, nag-humble siya. Kakaroon mission talaga na-test din yung pride niya Kaya ganun pastor. So I just want share ko na as we go through pala as we don't stop di ba sa obedience natin sa ministry, nag-grow din yung character, nag-grow yung faith, nag-grow yung lahat, nag-grow. So kakarungay ti character talaga. Ay, character talaga iso yun talagang nililinis talaga tayo, pino-purify tayo araw-araw, grabe. So that's it pastor, and I'm happy na natatakal tayo nga na ipapa-remind nga DJ kahit na at Diyos nga aramidan. I love this yung teaching na dito systematic theology ba ito, tuloy-tuloy ba yun? Study of the New Testament. Amen po. Oo pala. Okay, so thank you so much pastor. Thank you, grabe nagmayat iti how you expose, how you deliver itong natin dito sa mobile Bible school natin. God bless you more pastor. God bless. Thank you. So, ang question ko lang kay Paul, yung he always call himself na slave of Christ. Well, And ang naiisip ko, tayo bang tinawag ng Panginoon we need to start looking at ourselves as a slave. Pag tinawag ka ba ng Panginoon na maging pastor slave ba yung slavery ba yung concept niya na ako? Kasi nung nararamdaman ko yung tawag ng Panginoon, hindi ako makakalak doon I was purchased. parang you are chosen, mark, parang ganun na. Oo. When pastor agpay sudayta. Ura itarayang pastora, di ba? Hamong nga may Man. I tried to run away pastor. Ay nangyari kaya nga nandito itong Life in Jesus and then the church now. Kaya na niya kasi gusto kong kahit wag taray as in. Amen. Pero hindi pala pwede. Sovereign na tani Apo Diyos. In my observation rin, the life of Paul, I think hindi lang sa life of Paul, kahit sa life natin, na talagang we are being changed and being conformed to the image of Christ Hindi lumalaban tayo, parang kay Paul rin na umaatake pa nga. Hindi lang nagre-resist. So, and then in the long run, nagpapasakop, and then nagpapagamit hanggang sa parang yun yung pattern ng buhay ng isang kahit yung Kristiyano parang yun yung kaya ina-argue ni Paul dito na that is the pattern, yung argument ni Paul na it is not I living but Christ in me. Parang ganun na long run magmamanifest talaga yung life of Christ sa bawat isa sa atin. And the
The older we get, the more beautiful the life Yes. Yeah. exposed Yung through, awit na, the sweeter, the longer I serve him, the sweeter it goes. the... Parang ano din yun eh, love song kay Lord yun eh. Kaya yung pananaw, if we keep on following the Lord, if we keep on talagang we in our heart we desire him talaga na to be Yeah. transformed into the image of the Lord. Talagang in the end, ang gaganda ng kwento ng buhay natin. Oh, tama yan, Pastor. So, pag eulogy natin, paganda ng paganda. Praise God na hindi na yung ang nagdakis na ito nga tao. Bagada man nga nagdakis na ito nga tao, dating na. But in the long run, istoryaan dan the transformation, and then in the end, you point out everything, it is still pointing out to the Lord na nag-transform sa atin. So, napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. So, Hallelujah. please, may testimony ka. I-share ka, Mike, bago tayo closing. Well, Pastor Dennis, mag-share ka. Masikip talaga yung daan. Masikip ba talaga ang daan ng Kristiyano? Aman, Pastor, aman. Agpaiso ata, masikip yan. Yung, grabe. Ay, ewan. Among Pastor na tinagawidak, transition sa akin. Grabe, para ako nagta-transition na, oh my gosh, oh my. Lahat ng area, ay grabe, maawa na konti anos no daduma, but oh my. Yeah, lagi napapansin ko, Pastora, na you are in a different journey ng life mo yun. At actually, I always pray for you. Parang yung dinatahak mo ngayon is an unfamiliar territory. Grabe pa so imagine mo dahil nga di makalaka di Hong Kong faith ko so is so different dito is so different. Iba kasi yung doon ako lumago hindi dito para actually doon ako sa abroad na born again. Diyan talaga ako hinatak ni Lord, doon ako talagang ako. Tapos imayak dito ibang setting. Oo. Grabe, especially when you are with your family na. Ay, nako. Ay, grabe, Pastor. Ay, so permiti katawa dagiti women's December, Pastor. December ba yun? Yung nag-speak sa church natin yung Saturday? Ay, grabe. Katawa mi. Doon ako nag-speak. Kasi life-changing talaga yung ginagawa ni Lord. But actually, dyan ma-expose kasi. Yun napansin ko Pag akala natin ang tawag nito, ang ma-mature na natin. Oo. Pero pag dumaan ka sa unfamiliar territories, doon na-expose yung talagang nare-realize mo yung talagang sukat mo. Yes. Kaya ayun, and the Lord in that area, sumasagad ka True. And you cry out, and then sasagot ang Panginoon na my grace is sufficient for you, and you expand again. So talagang tuloy-tuloy yung one. Kaya nakuan ko nga pag naging grabe sa isang area, actually the Lord will bring you to unfamiliar territories ulit. Aman, agpaiso another test sa akin, pero doon ko nakikita, Pastor, yung lalo na nung ganyan yung ginawa nung natumira sa akin. Parang second time around, I see myself, by the grace of God as better. Kasi hindi na ako nagwawala. Hindi na ako, hanak ko nagsao-sao tidakes, hanak nga pulos, nagtatalnaak latanga. At tinang express ako, of course, kini Father na, pero
and naiba yung words. I just express nga ko nak na imbaga kiti anak yo kastoy awan tikwa kasi so I don't know why kasi so hindi kagaya noon talaga nagwalak EJ ko pastor EJ palengke kababain. Ala, aman ngam nagpi-preach sa EJ Hong Kong anak pa ka pastor EJ ngam nagpi-preach sa EJ Hong Kong very active akala ko mature ako pero nung umuwi ako sinaw kami dagito ay na tapos ura iti balay malima iti working student nga kakaanakak ay grabe inaldaw nga agwalwala ak dito balay pastor. Pero when just now ngayon dun paulit ni Lord kaya yung lesson natin talagang naaano ako yung mga lesson natin nare-remind sa akin yung kung minsan nga you are talking straight to my heart na yung bang talagang inuulit ni Lord yun para inuulit niya because of what He want to do sa buhay mo hanggang mabago kaya nga yung wilderness binulit-ulit niya actually inulit na panggana na tauhan dagiti anak na nga Israelitas so ganun pastor so Kaya dito sa 2 Corinthians 13:5 pastora you pass the test. Jesus is in you. Congratulations. Yeah, I think ito yung sinasabi ni Paul na examining ourselves. Oo, tama. Tayo sa mga yan. Ano yung lumalabas sa atin? It's the character of Christ. And I think yun yung point ni Paul dito na hindi, Christ ang lalabas sa atin sa mga situation na ganito. So, tama. Tama, pastor. Correct. Kaya bakit ang Panginoon hindi niya tinatanggal ang trials and tribulations sa mga Christians? I think kasi yung sabi sa description kay Jesus Christ is He has a winnowing fork. He is inihiwalay niya yung shaft saka yung wheat. And you are always in there na hindi, Christ is in me. May laman to. May laman to. Hindi ka natatanggal. And maganda rin na ma-realize mo na para you check yourself. And we thank the Lord na if siguro we change the perspective sa mga trials and tribulation. Kasi minsan pag pumating ang trials and tribulation, ang normal na reaksyon natin tao, we complain. But I think it is an opportunity. Am I in the Lord and is the Lord in me? Aman pastor. Agpaisuday ta pastor. Pwede nating i-reflect siguro doon na we look at challenges or testings in a different perspective. Hindi. I am in you, Lord. You are in me. And then, thank you, Lord, na nandito ka sa akin. Your grace is sufficient. So, to expand in our faith and to be more like Christ-like. Parang ganun. Yeah. Amen. Praise God. So, purihin ang Panginoon. Amen. So much sharing. Thank you so much, Pastora, for your life. Napakaganda ng kwan. Yung testimony mo, you're an open book. You're an open book and we are so blessed kaming sumusunod sa yapak ninyong mga praise the Lord. Mga generals. Sumusunod kami and it is a challenge sa amin to keep on walking. Hallelujah. So praise God for not stopping. Praise God. Thank you for always shining. Purihin ng Panginoon. So, yeah, by the grace, gagawin natin. By the grace, Pastor. Amen. Sige, we will close this and then kintuhan and so hiniling kong yumuko tayo at manalangin. Yes, Lord. Hallelujah. We thank you, Lord, for the
book of 2 Corinthians. We thank you, Lord, for speaking to us sa pamamagitan ng scriptures na ito, Lord. Lord, I don't know if Paul and the Corinthian people, Lord, if they are aware that one day we will be studying their life, one day itong sinulat ni Paul in addressing the issue will become a scripture. We don't know if they are aware, Lord, but it is a lesson for us, Lord, na one day people will read our lives. And Lord, tulungan mo kami, Lord, na ikaw ang mabasa sa aming buhay. We know, Lord, na it's not by might nor by power. Wala kaming kakayahan, Lord. We are weak, we are sinful. But Lord, we thank you for the Holy Spirit because it gives us the righteousness and it transforms us, it changes us, it changes us into more like you. Lord, we ask na give us a heart that is pliable, Lord, na hubugin mo kami. And just like the verse and song, Lord, na nagsasabi, you are the potter, we are the clay. Give us a teachable heart, Lord, and a humble one. Tulungan mo kami, Lord, na may we be like Christ. May we be like Paul who said, follow me as I follow Christ. Tulungan mo kami, Lord, na makasunod kami sa hubog ng iyong buhay. Change us, Holy Spirit. Transform us. Sa mga hangganan namin, we desire that grace na sinasabi mo kay Paul, it's always sufficient. Experience nawa namin yan, Lord, sa pang-araw-araw naming buhay at you give us more testimony. And Lord, sa mga situation na kagaya ng Corinthian case na nasusubok, Lord, yung hangganan namin, yung patience namin, Lord, bring out the fruit of the Spirit, Lord, na nananaig pa rin yung pagmamahal at care kagaya ni Paul, Lord, sa harap niya sa mga ito. I-bless mo ang bawat isa sa amin, Lord. Mangusap ka pa kahit sa pagpapahinga namin, Lord, itong kwentong napag-aralan namin. Lord, i-bless mo ang bawat isa sa amin, Lord, na maging buhay na salita mo sa puso namin itong mga ito. Maraming salamat, Lord, at i-bless mo ang bawat isa. Sa pamamahinga namin ngayong gabi, balik mo ang aming kalakasan, Lord, para sa mga gawain na naman bukas. I-bless mo kahit yung mga wala sa amin ngayon na susunod lang, Lord, susunod sa recorded session, Lord. I pray that the anointing, Lord, never change. Your word will not come back to you void, Lord, but it speak to us, Lord. Maraming salamat. Itong hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you, Pastor. Good night, everyone. Night. God bless. Good Oh. night. Good night. Good night, Pastora. Good night, Pastor.